Mama, pinatawag mo raw ako? Tanong ni Audrey, umupo sa study room ng kanilang bahay. Iha, it's about your engagement with Mama, I already told you, I don't want to marry anyone. Yet, mabilis niyang putol. Bumuntong hininga ang kanyang mama. Audrey, you're 24, but you act like a 16-year-old. That's not true, protesta niya. Iha, you're not getting any younger. Ang kasal niyo ng uniko iho ng Juarez ay para sa kumpanya natin. And for you, para matuto ka mag-mature at magkaroon ng responsibilidad. Mama, I'm coping naman. Nagmamodel din ako, depensa niya. Sige nga, bigyan mo ako na matinong dahilan kung bakit hindi ko itutuloy ang engagement mo. Hindi makasagot si Audrey. Wala siyang malakas sa rason. 2 months from now, the engagement will happen. Prepare yourself, or I will cut off your card and tell your papa. Alam mong hindi niya gusto ang pagsuway mo, Audrey. Seryosong pahayag ng kanyang mama. Napilitan tumango si Audrey at lumabas ng silid. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Mabait ang kanyang mama, ngunit seryoso ito ngayon. At alam niyang kapag nasangkot na ang kanyang papa, lalo siyang mawawalan ng laban. Sa kanyang kwarto, iniisip ni Audrey ngayon kung paano makakaligtas sa engagement. Na mapatingin siya sa katulong nilang si Mercedes mula sa bintana, mas matanda lang siya rito ng 1 taon. Akmang sisitahin niya ito, ngunit napansin niya ang kinikilig ito habang may kausap sa telepono. Siguro ay kausap na naman ito ang kasintahan nitong driver mula sa kabilang bahay. Napailing siya at akmang isasarado na ang bintana ng kanyang kwarto. That was so cringe. Maarting ang sabi na biglang napahinto sa kalagitnaan na pagsasara ng kanyang bintana. Para bang bigla may lumitaw na ilaw sa itaas ang kanyang ulo dahil sa naisip. Oh my! I think I got an idea. I will tell Mama that I have a boyfriend, that I fell in love. Nakangising ani ni Audrey, ngunit bigla ring kinontra ang sarili. But, how will I tell her? Baka mashock siya dahil hindi naman ako nakikipag-flirt masyado sa mga guys. Like, ew. But I need someone to pretend muna to be my boyfriend. Ayoko magpakasal. I have to tiis-tiis muna. Right. Kinaumagahan, suot ang isang pink na sports bra, black leggings, white rubber shoes at white sweatband ay huminto muna si Audrey sa tapat ng gate ng isa sa kanyang mga kapitbahay dahil na rin sa pawis at pagod mula sa pagja-jogging at pag-workout. Ito ang isa sa mga gawain niya tuwing umaga upang mapanatili ang hubog ng katawan. Nang biglang marinig na naman niya ang nakakairitang boses sa palagi siyang inaasar. Si Cal, iyon daw ang pangalan nito. Hindi na siya nagtanong pa ng iba pang detalye dahil hindi rin naman siya interesado. Ngunit sa ilang linggong pagtitinda nito ng taho sa village nila, ay nasanay na rin siya. Taho! Taho! Sigaw nito. Napatingin si Audrey ng ilang saglit pa ay may mga lumapit na ring customer kay Cal. Napataas ang isang kilay niya nang matapos itong magbenta at nginisian siya nito. Repa! Musta? Tanong ni Cal kay Audrey. What? What did you just call me? Maarting tanong ni Audrey at hindi na napigilang lumapit, lalo na nang wala naman ng sumusunod na customer. Lalong lumapad ang ngisi ni Cal. Repa, meaning pare. Bakit parang hindi ka naman sanay sa akin, Repa? You're so annoying talaga, no? Mukha ba akong kumpare mo? I am so pretty and sexy just to be called Repa or pare. Agree. Ano nga ba kasing problema? Nahimikan niya ng concern ang boses si Cal, kaya napabuntong hininga na lang si Audrey. You won't understand din naman.
So bakit ko pa sasabihin sa'yo? Tanong ni Audrey. Para naman hindi mo kinikimkim, Nepa. Ngayon siya tila nalungkot na mapagtantong wala siyang kaibigan na masasandalan dahil sa pagiging maarte niya at spoiled brat noong nag-aaral pa. Kung mayroon man kasi ay isa lang. Si Hensi lang ang tanging niyang naging kaibigan noong college, ngunit nasa ibang bansa ito ngayon. Nepa, ano na? Pangungulit ni Cal. Ugh! Stop calling me that, you! Kalawang! Tumawa si Cal sa biro niya. Nice joke! Rate ko, 10. Pero seryoso. Ano nga? Sumeryoso na rin tuloy ang boses ni Cal. Pinipilit ako ng mama na magpakasal na. You know, I don't like it pa. Like, ew. I can see myself pa na ikakasal at titikim ng lalaki, no? Kaya naisip kong brilliant plan ang mag-hire ng fake boyfriend para ipakilala kay mama. I will tell her na na-fall in love ako at may secret boyfriend ako, matagal na, para matigil ang engagement ko. Isn't it nice? Kwento ni Audrey. Nakita niyang dinilaan ni Cal ang sariling labi bago tumango-tango sa plano niya. At sa tingin mo talaga, gagana yan? Tanong ni Cal na siyang nagpakunot ng noo ni Audrey. Of course! Kailan ba ako nagkamali? Like, hello, this is Audrey. And not just pretty, but smart too. Napailing-iling si Cal sa kanya. Ewan ko lang sa plano mo. Baka mamaya pumalpak yan. Lalo na kung hindi magaling umarte yung i-hire mong boyfriend. Mabuti sana kung katulad ko yun na gwapo at magaling. Kaso, mukhang hindi naman niya. Nanlaki ang mata ni Audrey dahil sa ideyang yon, kaya mahina niyang hinampas si Cal. Great idea! Since hindi naman natin type ang isa't isa, I think it's better for you to play this role as my fake boyfriend. I'm gonna pay you na rin para di ka na araw-araw magtinda ng taho mo. Are you in? Nakangiting tanong ni Audrey. Akala niya ay may hirapan pa siyang kumbisihin si Cal, ngunit nagulat siya nung umiling ito, hindi dahil ayaw nito magpanggap, ngunit dahil iba pala ang hihilingin nito sa kanya. Wag ng pera. Favor na lang rin. Then ano? Tanong ni Audrey. Nakangiti pa rin. Magpanggap ka na lang rin na girlfriend ko sa pamilya ko. Bigla ay nabura ang matamis ng ngiti ni Audrey at napalitan niyo ng gulat. What? Para saan? Mahina siyang natawa, ngunit sa Diyosa lang naman ang tingin sa kanya ni Cal. Basta, ganito ang setup natin. Kapag kailangan mo na ng boyfriend na ipapakilala sa magulang mo, ay tawagan mo lang ako. May inabot ito sa kanyang papel kung saan may nakasulat na numero. At ganoon din ako sa'yo. Walang pakialaman ng dahilan. Okay? O kung ayaw mo. Madali lang naman akong kausap. Sa iba ka na lang. No. Okay. Fine. Pagsuko ni Audrey, at least kilala na niya si Cal. Ngumiti si Cal kay Audrey. I'll call you. Kailangan natin pag-usapan ng lahat ng bagay about this kind of relationship. Magkita tayo bukas. I'll send you na lang kung where ang location. Alright? Mainit na rin kasi kaya naman napagpasyahan na ni Audrey na bumalik na sa kanilang bahay. I got to go. Bye, Cal. Anya. Ngumiti si Cal at muli ay nakita na naman niya ang malalim na dimples ito sa kaliwang pisngi. Pati na rin ang kompleto at kulay puti nitong mga ngipin. Bye. See you tomorrow, girlfriend. Ngiti ni Cal at kumaway pa sa kanya. Umirap siya, ngunit kalaunan ay nangiti na rin. Naglilista na siya sa isip na maaaring gawin nila bilang magkasintahan. Wala ang kanyang mama pag-uwi niya sa mansyon, kaya naman dumiretso na siya sa kanyang kwarto upang magpalit agad. Kung tutuusin ay mayroon naman siyang sariling kondo, ngunit kapag wala naman siyang trabaho, katulad ng modeling, commercial at endorsements, ay umuuwi siya sa kanilang mansyon, katulad ngayon.
First of all, kailangan alam natin yung basics. Favorites, dislikes, background. Sabi ni Audrey sabay higop na milk tea. Nasa coffee shop sila para pag-usapan ang setup. Naunahan pa siya ni Cal dumating. Ililista ko na lang ba o sasabihin ko na dito? Tanong ni Cal, ibinaba ang hawak na iced tea. Just tell it. Tamad ako magbasa. Sagot ni Audrey. Arte mo naman, girlfriend. Sarcasticong biro ni Cal. Umirap si Audrey. You know my name, right? Oo, Repa. Natatawan tugon ni Cal. Don't call me that. Okay, mooncake. Ani ni Cal sabay kindat na ikinairap ni Audrey. Sweet dapat endearment natin para convincing. Sabi ni Cal. Naghalukip-kip si Audrey. Whatever. So I'll start. Gusto mo yung any shade of pink and pastel colors? Madalas rin na nagja-jogging ka tuwing umaga at nagji-gym minsan. Ang paborito mong pagkain ay yung may Italian dish, pero mahilig ka rin sa mga salad pero gulay. Ayaw mo sa mainit at higit sa lahat, gusto mo masusunod lagi ang gusto mo. Pahayag ni Cal. Napanganga si Audrey. Stalker ka ba? Difference ko sa stalkers mo? Mas gwapo ako. Ani ni Cal, nakangisi. Nope. Sila mayaman, ikaw hindi. Sagot ni Audrey. Sandaling dumilim ang mukha ni Cal, pero bumalik din ang biro nito. Ano ngayon? Ako pa rin ang boyfriend mo, kahit fake. Fine. Irap ni Audrey. Tell me about yourself, aside from being a taho vendor. Basta, Cal ang name ko. Favorites ko? Kung anong favorites mo. Sagot ni Cal. Napailap si Audrey. Gaya-gaya. Pinag-usapan nila kung paano sila magkakakilala. Ayon kay Cal, dapat sabihin college pa sila naging close. Naghiwalay pero nagkabalikan dahil sobrang mahal ang isa't isa. As long as mapigilan kong engagement ko, I don't care, sabi ni Audrey. Kailan mo kipapakilala kay mama? Tanong ni Cal. Bukas. Wear something comfortable. Aning ni Audrey. Kailangan ba magbuka akong mayaman? No, just be yourself, Cal. I trust you. Sagot ni Audrey na ikinangiti ni Cal. Halos sabay silang tumayo mula sa pagkakaupo. Sige, hatid na kita, mooncake. No need. May kotse ako. Ikaw, gusto mo hatid kita? Umiling si Cal. Hindi na. Ingat ka, mooncake. Hindi niya alam ang bahay ni Cal, ngunit kung nagtitinda lang naman ito ng taho sa village sila, ay baka maaaring malapit lang rin ang bahay nito roon. Hindi na siya nagpumilit pa ng kumaway na ito sa kanya na makapasok siya sa kanyang kotse. Pagka-uwi sa bahay, dumiretso si Audrey sa kwarto upang magpahinga. Nagising siya 3:00 ng hapon at bumaba para magmerienda, tsaka naabutan ang mama niyang bagong dating. Mama, bati niya. Good thing. I was about to tell you something. Oh, Iha. You're still here? What? Parang ayaw mo yata ako dito, Mom. Biro niya. Natawa ang mama niya. Hindi naman, Iha. Akala ko lang busy ka sa Manila. Kinakabahan si Audrey. I have to tell you something, Mom. But promise me, huwag kang magagalit. Malapit na sana siya magsalita nang biglang tumunog ang cellphone ng mama niya. Saglit lang, Iha. Sabi nito tsaka umalis. Naglakad-lakad si Audrey sa sala habang kinakabahan. Pagbalik ng mama niya, nagmamadali na itong umalis papuntang kumpanya. Maybe next time ko na lang po sasabihin, Mama. Ingat, sabi ni Audrey. Napabuntong hininga siya. Siguro nga ay hindi pa ito ang tamang oras. Kinabukasan, katulad ng nakasanayan ay maagang gumising si Audrey para gawin ang mga nakasanayan niyang workout na bigla niyang maalala
na hindi nga pala niya nasabihan si Cal na hindi matutuloy ang pagpapakilala niya rito sa kanyang mama. Huminto muna siya sa isang parke at naupo sa bakanting upuan roon upang tawagan si Cal sa binigay nitong numero. 2 ring bago ito sumagot. Hello? Pugad ng barito ng boses ni Cal. This is Audrey. Anya, bigla ay nagbago ang tono ng boses ito. Hi, Mooncake. Nakagayak na ako. Ano? Ililigal mo na ako ngayon, di ba? Excited na tanong pa ni Cal. Napakamot si Audrey sa gilid ng kanyang noo. About that, Cal? I forgot to inform you. Hindi ko pa nasabi kay mama na may boyfriend na ako. She's busy yesterday Anya. Ay, paano yan ngayon? Nag-day off pa naman ako sa pagbebenta ngayon. Mag-date na lang tayo para hindi masayang araw natin. Suggestion ni Cal. But, napaisip si Audrey. Mukhang wala naman nga ni siyang gagawin sa kanilang bahay. Kaya naman sa huli ay pumayag na siya. Bumalik siya sa bahay nila upang maglinis ang katawan at magpalit ng mas komportableng damit. Hindi nagsabi si Cal kung saan sila magde-date, kaya naman isang spaghetti strap na beach top at miniskirt lang ang sinuot niya. Pinusod niya ang mahabang buhok dahil mainit. Sinabi ni Cal na susunduin siya nito. Gusto man sana niyang kotse na lang niyang gagamitin, ngunit sinabi ni Cal na ito na raw ang bahala. Where are we going back, Cal? Tanong ni Audrey. Nakasakay sila ngayon sa isang tricycle, tabi sila ni Cal sa loob. Basta. Ani ni Cal at nginitian siya. Hindi siya sanay sumakay sa mga ganitong sasakyan, ngunit sa isang banda ay nais na rin niyang maranasan ang mga ginagawa ni Cal sa buhay nito. Bumaba sila pagkarating sa isang parke. Maraming batang naglalaro at mga naglalako ng kung ano-anong pagkain sa paligid. Hindi siya pamilyar sa karamihan doon, ngunit hinawakan siya ni Cal sa kamay upang akayin sa isang tindahan ng iyaw-ihaw. Hindi maiwasang nangunot ang noo ni Audrey na makita kung paano niluluto ang mga pagkain na nasa stick at iniihaw sa uling. Bahagyang mausok ito, kaya naman hindi niya naiwasang takpan ng ilong. Pabili nga po, 3 barbecue, 3 isaw, 4 na dugo, tsaka ulo, at paa ng manok, tig-2. Pabili na rin po tay, ng sa malamig, 2 gulaman. Ani ni Cal. What is that? Bulong ni Audrey kay Cal. Hindi siya pamilyar sa mga sinabi nitong pagkain. Natawa si Cal at iginilid siya sa isang banda dahil may mga dumating pambibili rin na ihaw-ihaw. Hindi ka pa nakakakain nito? Tanong ni Cal sa kanya. Umiling si Audrey. I never been here, no? Hindi pa sasakit ang tummy ko ron? Ngumisi si Cal. Hindi yan. Pero kung gusto mo, iba na lang ang bibilhin ko para sa'yo. Napaisip si Audrey. Alanganin siyang tumingin sa mga pagkain, ngunit naisip niyang minsan lang naman ito at nakakahiya naman kay Cal na gumastos pa. No, thanks. I want to try that. You know, ngayon lang ako nakapunta rito. I want to try their foods and the likes na hindi ko pa natitikman. Okay. Tsaka, alam mo maganda desisyon yan. Marami pa akong ipapatikim sa'yo na hindi mo pa natitikman. Ngisi ni Cal. Really? What are those? Kuryosong tanong ni Audrey, ngunit tumatawa lang si Cal. Gusto mo mag-try sa duyan? Tulak kita? Alok ni Cal matapos silang kumain ng ihaw-ihaw. What? Nakakahiya! Ngunit bago pa man siya makaapila, ay kinuha na ni Cal ang kamay niya. Tsaka siya sinakay sa duyan at marahang tinulak ito. Wala nang nagawa si Audrey nang itulak ni Cal ang duyang kinauupuan niya. Katamtaman lang ang utak ni Cal, kaya naman inutusan niya itong bilisan iyon. Cal, pakilakas! At bilis naman! You're so mahina! Anya, ngunit nagulat siya nang inihinto ni Cal ang pagtulak sa kanya. Alin ang ilalakas at bibilisan?
Tanong nito. Of course, the swing. Ano bang iniisip mo? Sige na, make it fast. Gusto ko malakas at mabilis. Anya, saglit na tulala si Cal bago ito yumuko at binilisan ang pagtulak sa kanya sa duyan. Muntik na siya mangudngod sa semento nang bilisan nga ito ni Cal na walang pasabi. Cal! Tili ni Audrey. Natatawa na ngayong nakatingin si Cal sa kanya. Sabi mo kasi bilisan eh. Wika pa nito. Halika, sa season naman tayo. Tapos, next, sa slide. Are you sure about that? Hindi pa yung masisira? Ang laki-laki na natin, Cal. Wika ni Audrey na natatawa. Nahinto nga lang siya sa pagtawa nang maramdaman niyang nakatitig na lang sa kanya si Cal ngayon. Sa huli ay sumakay pa rin sila sa siso. Nakipaglaro pa nga sila sa mga batang naroon ng tagu-taguan. 10-20 at tumbang preso. Tawa ng tawa si Cal kay Audrey tuwing natataya ito. Na magsawa sa mga palaruan doon ay pumunta naman sila sa bilihan ng mga shake. Mango shake ang pinabili niya kay Cal, samantalang si Cal naman ay avocado ang binili. May shake ka sa gilid ng labi. Ani ni Cal sa kalagitnaan ng pagsipsip niya. Bahagyang nataranta si Audrey at agad pinunasan ng tissue ang gilid ng labi. Mali. Saad ni Cal at lumapit sa kanya. Nahinto si Audrey sa pagkatananta na lumapit si Cal sa kanya at seryosong tinignan ang labi niya habang marahang pinupusan ito. Bigla tuloy siyang napatingin din sa labi ni Cal. Sakto lang ang laki nito at mamula-mula pa dahil kakatapos ang uminom ng avocado shake. Napaisip siya, gwapo si Cal, lalo na sa malapitan. Masipag rin ito, kaya't nagtataka siya. Paanong wala itong girlfriend na maipapakilala sa pamilya at bakit kailangan ninyang magpanggap? Gusto niya magtanong ngunit pinipigilan niya ang sarili. Wala na. Mabilis na lumayo si Cal pagkapunas sa kanya. Nag-tricycle ulit sila pag-uwi. Hindi maalis ang ngiti ni Audrey kahit pauwi na sila. Nakabanding niya hindi lang si Cal ngunit pati na rin ang mga bata. Cal, thank you so much for today. I felt like you just healed my inner child. Because you know, when I was young, I don't have much friends because I'm spoiled and maarte daw. But today, it felt different. That's why I'm thankful for you, Cal. Sincere na sabi ni Audrey habang may ngiti sa labi. Sus, wala yun. Sabi ko naman sa'yo. Akong bahala eh. Ani ni Cal. So, bukas ulit. Gusto mo? I'll think about it. Sayang, I didn't get to taste their avocado shake. I'd like to try that. Nakapout na sabi ni Audrey. Ngunit nagulat siya nang hawakan siya ni Cal sa magkabilang pisngi. Gusto mong tikman? Mahinang tanong ni Cal sa kanya. Yes. Nalaki ang mata ni Audrey na saglit lang ay maramdaman niya ang labi ni Cal na nakalapat na sa labi niya. Hindi naman ito gumagalaw noong una, ngunit nang ibukas niya ang bibig, ay naramdaman niya ang dila ni Cal sa kanya. At totoo nga, nalasahan niya roon ang avocado shake na kanina lang ay iniinom ni Cal. Napahigpit siya sa dulo ng t-shirt ni Cal, ngunit hindi naman niya ito magawang itulak. Nasa loob pa sila ng tricycle, umaandar ito at hindi naman traffic, kaya diretso lang ang biyahe nila. Nasaktong maihatid siya ni Cal sa harap ng bahay nila ay siyang hinturin nito sa paghalik sa kanya. Anong lasa ng avocado? Tanong ni Cal. Tigalgal naman si Audrey bago nauutal na sumagot. Masarap naman. Nag-init lalo ang pisngi niya nang umisi si Cal dahil sa sagot niya. Hindi na niya muling nagawang magpaalam pa at magpasalamat dahil sa kakamadaling umalis doon. Nagmamadaling siyang umakyat sa taas kung saan naroon ang kwarto niya.
Nasaktong pagkasarado niya ng pinto ay sumandal siya sa likod nito at dahan-dahang napaupo habang hawak ang sariling lapi. What have I done? Mahinang saad na lang ni Audrey sa sarili. Hindi niya alam kung anong nangyari. Unang beses may nakahalik sa kanya ng ganoon at si Kyle pa. Ngunit hindi naman siya nakaramdam ng pandidiri, bagkus ay parang nagustuhan pa nga niya ito. Magaling humalik si Kyle at hindi ngayon maitatanggi, ngunit hindi niya alam kung paano ito patutunguhan kinabukasan, ni hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Hindi niya nireplyan si Kyle na magtanong ito kung aalis ba ulit sila kinabukasan. Nalilito pa siya at naninibago. Halik lang naman yun at party iyon ng isang relasyon. Pinilit niya mag-jogging katulad ng nakasanayan. Lumilipad pa ang isip niya nang biglang marinig niya ang tawag ng lalaking hindi nagpatulog sa kanya kagabi. Hi, Mooncake. Good morning. Maaliwalas ang lalaki. Balik na ulit ito sa pagtitinda ng taho. Maraming batang bumili rito bago ito lumapit sa kanya. Good morning, bati ni Audrey. Kamusta tulog mo? Mukhang puyat ka Puna ni Cal sa kanya. Cal, kailan mo ako ipapakilala sa parents mo? Imbes ay tanong niya. Ngumiti si Cal at akmang magsasalita ito, nagtugtungan niya ang sinabi niya. As your fake girlfriend, nakita niya kung paano nagbago ang dilim sa mga mata ni Cal bago ito tumikim. Kung kailan ka handa? Sagot ni Cal. I'm always ready, Anya. Nag-iisip rin siya ng paraan kung paano maipapakilala si Cal sa kanyang mama, ngunit nitong nakaraang mga araw kasi ay mukhang abala ito sa kumpanya kaya hindi siya makakuha ng tiyempo. Okay, gusto mo bukas? Tanong ni Cal. Tumango siya. Hindi naman apektado si Cal sa halikan nila kahapon kaya naisip niyang baka nga normal lang iyon. Isa pa ay hindi naman na sila bata. Susunduin ulit kita bukas. After lunch. Bili ni Cal sa kanya bago ito muli na bumalik sa pagtitinda. Naging mabilis ang oras, kaya naman muli siyang bumalik sa kanilang bahay. Kinuha niya ang cellphone at nag-check ng kanyang social medias upang i-check kung may message ba ang kanyang personal assistant na si Kara. Ang sabi lang naman nito ay sulitin niya ang oras sa paglilibang dahil next month raw ay may trabaho na siya ulit. Magmomodel daw siya ng mga sexy lingeries, kaya naman bigla tuloy siya na-excite. Oh, good thing I maintain my body, ngiti niya. Bumaba siya upang alamin kung nakauwi na ang kanyang mama, ngunit nagtaka siya sa sinagot ng katulong. Hindi pa rin po umuwi ang mama niyo, ma'am. Marami daw po siyang inaasikaso pa. Tumango si Audrey kahit nagtataka. Hindi pa kasi siya muling nakakadalaw sa kanilang kumpanya, kaya hindi niya alam ang mga nangyayari dito. Nilista niya sa isip na isa sa mga araw na ito ay pumupunta siya roon. Kinaumagahan, abala si Audrey sa paghahanap ng isusuot dahil ngayon siya balak ipakilala ni Cal sa pamilya nito. Iba't ibang kulay at disenyo ng dress ang nakalatag ngayon sa harap niya. Karamihan dito ay revealing kaya napangiwi siya. Komportable kasi siyang magsuot ng ganoon at isa pa ay yun din naman ang minomodelo niya madalas. Why am I stressing myself with this? Hindi naman siguro mga judgmental ang perisical, no? Or should I just wear a skirt and a shirt or pants? Namang mablemang tanong ni Audrey sa sarili. Sa huli ay sinuot niya ang isang white dress na talagang kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Flowy ang skirt nito. Sa dulo, na siyang dahilan kaya mas nagmukha siyang dalaga. Lumabas siya na matanggap ang mensahe ni Cal na nasa labas na ng kanilang bahay. Nakabihis rin ito na isang plain shirt, pants at sapatos. Na magtagpo ang mga mata nila ay nakitaan niya ng pagkamangha ang mga mata ni Cal
nang humagot ang paningin nito sa kanyang kabuuan. Hello, Anya. Napakaganda mo, Audrey. Sinabi iyon ni Cal habang diretsong nakatingin ito sa kanyang mga mata. Si Audrey ang unang nagbawi ng tingin. Hindi niya matagalan ang uri ng titig ni Cal na parang nakakapanlambot ng tuhod niya. Thanks. You look good din, ani ni Audrey. Nga pala, kay Lola muna kita ipapakilala. Nasa Manila kasi mga parents ko ngayon eh. Tumango si Audrey at hindi na nagreklamo. Nagpa-special sila ng hatid sa tricycle, tabi ulit sila sa loob. Nag-init ang pisngi ni Audrey na muling maalala ang halik na pinagsaluhan nila noong isang gabi lang. Mabuti na nga lang at naging mabilis ang oras, kaya naman agad silang nakarating sa tinutuluyan ni Cal. Bumungad sa kanya ang isang asul na gate. Katamtaman lang ang laki ng bahay. May aso sa harap, ngunit nakatali. Tumahal ito nang makita sila. Napaatras tuloy si Audrey dahil sa lakas ng tahol nito. Hinawakan siya ni Cal sa isang kamay at inilagay siya sa likod nito. Douglas, shh! Behave. Magiging amo mo na rin to, kaya wag mo siyang tahulan. Wika ni Cal. Natawa si Audrey kaya mahina niyang hinampas si Cal. Pumasok sila sa loob at bumungad kay Audrey ang katamtamang laki na sala nila Cal. May malaking TV sa harap, may maliit na lamesita at dalawang mahabang sofa. La, nandito na po kami. Ani ni Cal, hawak pa rin nito ang isang kamay ni Audrey. Napatingin si Audrey doon. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Siguro marahil ay baka masungit ang lola ni Cal? Ilang saglit pa ay may lumabas sa babaeng matanda. Puti na ang lahat ng buhok nito at kulubot na ang balat. Nakangiti itong bumungad sa kanila. Nag-bless si Cal, kaya nag-bless na rin si Audrey. La, si Audrey po ang sinasabi ko sa yung girlfriend ko. Nakangiting sabi ni Cal. Inakbayan siya nito at bahagyang pinisil ang kanyang balikat. Good morning po. I'm Audrey. Formal na bati pa niya. Ngumiti ang matanda sa kanya. Magandang umaga rin, iha. Tawagan mo na lang akong Lola Wena. Hindi naman ako makapaniwalang pinatulan mo si Cal. Sa ganda mong yan. Mukha kang artista eh. Sandali lang at maupo muna kayo riyan. Kukunin ko lang ang niluto kong ginataang mais, ha? Mukhang marami tayong pagkukwentuhan. Nag-eenggan yung saad ni Lola Wena. Tulungan na kita, la. Ani ni Cal, ngunit pinigilan ito ng kanyang lola. Saglit ko lang kukunin. Kausapin mo munang kasintahan mo, Calum. Bahagyang nangunot ang kilay ni Audrey sa tinawag ni Lola Wena. Kung ganoon, ayun pala ang totoong pangalan ni Cal. Pero noong tinanong niya ito noon, ay Cal lang raw ang pangalan niya. Umalis na si Lola Wena upang bumalik sa kusina. Naiwan sila ni Cal, tumabi ito sa kanya. I thought your name is just Cal. Calum pala ang pangalan mo? Hindi na niya napigilang itanong. Oo, pero mas gusto kong Cal lang kasi yun ang pinalayo sa akin ni Lola. Tumango-tango si Audrey. Ilang saglit pa ay bumalik si Lola Wena dala ang tray. Tinulungan ito ni Cal sa pagbibitbit. Umalis rin ito saglit para kumuha ng tubig para sa kanila. Kumain ka na, iha. Special ko yan. Kumakain ka ba niyan? Tanong ni Lola Wena. Hindi pa po ako nakakatikim yan. But I would like to taste it po, Lola Wena. Magalang na saad ni Audrey. Kaya ngumiti ang matanda. Kumakain na sila nang bumalik si Cal. Maiba ako. Kwentuhan niyo naman ako ng tungkol sa relasyon niyo. Kamusta naman si Cal sa pagiging boyfriend mo, Audrey? Naramdaman ni Audrey ang pag-akbay ni Cal sa kanya. Well, he's very gentleman po and he knows po what are the things that I like and I don't.
He let me experience po yung mga things na I never did or taste before. Anya. Nakangiti si Cal sa mga sagot niya. Hindi naman ba sumasakit ang ulo mo kay Cal? Matigas rin ang ulo niyan eh. Kapag ginalit ka, i-pick mo na agad. Sulsol ni Lola Wena. Natawa si Audrey bago tumango. Samantalang napanguso naman si Cal, hindi sumasang-ayon. La naman. Hindi po yan mangyayari. Mahal na mahal kaya namin ang isa't isa. Tsaka, palagi po naming pinag-uusapan ang mga bagay kapag may hindi kami pagkakunawaan. Diba, Mooncake? Tanong ni Cal. Bigla tuloy nahiya si Audrey dahil sa endearment na ginamit ito sa kanya. Sus! Hindi naniniwalang saad ni Lola Wena. Ikaw pa lang ang naipakilalang girlfriend niyan, iha. Oh, really po? That's good to hear, La. He's also my first and only boyfriend man din po. Nakangiting sagot ni Audrey. Marami pang tinanong si Lola Wena sa kanila, lalo na kay Audrey, ngunit lahat ng iyon ay nasasagot naman niya ng maayos. Bandang hapon na halos na mapagpasyahan na niya magpaalam. Hinintay niya si Cal dahil binalik nito ang mga pinagkainan nila sa kusina. Naiwan muli siya kasama ang lola nito. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ayaw nang bumalik ni Cal sa Maynila. Nandito pala ang nagpapatibok ng puso niya eh. Ani ni Lola Wena. Nag-init ang pisngi ni Audrey. Kahit hindi yung totoo, ay nakaramdam siya ng kakaiba dahil sa sinabi ni Lola Wena. Nako, it's not like that naman po. Siguro, Lola. Siguro po ay dahil lang ninyo sa work niya rito. Anya. Yung pagbebenta niya ng taho? Aba pastime lang niya yun. Ewan ko ba rin sa apo ko si Calum. Hindi ko maintindihan ng trip minsan. Ayaw ngong umuwi niya sa mga magulang. Gusto ay narito. Wika ni Lola Wena. Nangunot ang noon ni Audrey dahil sa mga sinabi ni Lola Wena. Akmang magtatanong siya nang bumalik na si Cal upang ihatid na siya pauwi. Sige na, ingat ka iha ha. Sana ay bumalik ka rito. Bilin nito bago siya tuluyang umalis. Nang nasa tricycle na sila, ay natahimik sa Audrey. Maraming tanong na gumugulo sa isip niya, ngunit natigil iyon nang hawakan ni Cal ang isa niyang kamay upang paglaruan. Mooncake, thank you ngayong araw. Gusto mo bang mag-date tayo bukas? Mahinang tanong ni Cal. Sige, kusang lumabas ang sagot ni iyon mula sa bibig ni Audrey, ngunit hindi na rin niya nagawang bawiin pa na makita niya ang saya sa mga mata ni Cal. Naipakilala na kita sa lola ko. Susunod naman sa parents ko na. Pero hindi ko pa sure kung kailan yun eh. Siguro, pagkatapos mo akong ipakilala sa mama mo? Kailan mo ba ako ipapakilala, Audrey? Busy pa ang mama eh. I'll make time para kausapin siya tungkol sa'yo. Anya. Tumango si Cal. Na makarating siya sa tapat ng bahay nila, ay bumaba na siya ng tricycle. Nagulat siya nang bumaba rin si Cal, lalo na nang halikan siya nito sa pisngi. Good night, Mooncake. Ngiti ni Cal. Napangiti rin si Audrey. Good night, Cal. See you tomorrow. At hindi na namalay ni Audrey nang tumingkayad siya upang abutin si Cal at patakan ng isang halik sa lape. Nagulat rin si Cal sa ginawa niya, ngunit saglit lang dahil ngumiti rin ito kalaunan. Pagkapasok ay magaan ang loob ni Audrey. Halik lang naman, pampalubag loob niya sa sarili. Normal lang yun sa magkasintahan, kahit pa fake lang, ani ng isip niya. Ngunit gayon na lamang ang kalabog ng dibdib niya na marinig ang istriktang boses ng kanyang mama pagkapasok niya sa pintuan. Who's that? Mama? Paos na saad ni Audrey. Napalunok siya na mabungaran ang nakakunot na kilay nito habang napahalukip-kip. I am asking you, Audrey. Mama, diba I told you last time that
I will tell you something. I know it may be sudden, pero the thing that I need to tell is, I have a secret boyfriend. Reason why I don't like to push my engagement. Nagulat ito at nakita niya kung paano ang pagtataka na nakaguhit sa mga mata nito ay napalitan ng galit. What are you talking about, Audrey? This isn't true. Maybe that is just one of your boy toy. No, Ma, he's not. I'm in love with him. Depensa niya kay Cal. Ang paraan na pagkakasabi niya ay parang totoo. I don't believe you, Audrey. Hindi kaya binayaran mo lang ang lalaking yun para... Nalaki ang mata ni Audrey at halos sumigaw na dahil sa taranta. Of course not! Why would I spend money just for a guy? Nag-iwas siya ng tingin. He's my secret, Ma. I love him dearly. Please, he's the only man I wanted to marry. I won't buy that, Audrey. You don't turn your admirers into boyfriend. Don't argue with me. The engagement will still happen. Pinal na saad nito bago siya talikuran. Dadalhin ko dito si Cal, Ma. Ipapakilala ko siya sa'yo for you to believe me. Anya. Okay then. Ani nito na ikinagulat niya. But don't expect that I will treat your boyfriend nice. Naiiyak si Audrey dahil sa naging sagutan nila ng kanyang mama. Hindi naman ito ganoon kaya nagtataka siya kung bakit tila pinipilit nito ang engagement niya. Wala tuloy siyang gana mag-jogging kinabukasan. Gusto niya sana ulit kausapin ng mama, ngunit ayaw naman niya makipagtalo rito. Napatayo si Audrey mula sa pagkakahiga sa kama na makarinig ang katok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Ma'am Audrey, may bisita po kayo sa baba. Who is it? Nakakunot noong tanong niya. Boyfriend niyo raw po? Hindi sigurado sagot ng katulong. Bigla tuloy ay halos mapatalo na lang si Audrey sa hagdanan ng kanilang bahay sa kakamadaling bumaba. Nakalimutan niyang may lakad nga ulit pala sila ni Cal ngayong araw. What are you doing here? Imbes ay tanong ni Audrey. Tumayo si Cal at nakangiting sinalubong siya nito. Ganyan mo ba dapat batiin ang boyfriend mo, Mooncake? Umirap si Audrey. You know we're not really together, Cal. Anya sa mahina at may kasamang pait sa boses. Nagdilim ang mga mata ni Cal sa sinabi niyang yon. Hinawakan siya nito sa kamay at nagulat siya nang hapitin siya nito para sa isang yakap. Anong problema? Hindi ka naman ganyan kahapon ah. Puna nito. Humugot ng malalim na hininga si Audrey bago kumalas sa yakap ni Cal. I need to tell you something, Cal. But we need to talk about it in private. Follow me and let's go to my room. Ani ni Audrey. Ngunit nagulat siya nang tila matulos sa kinatatayuan si Cal at nag-iwas ito ng tingin. Dito na lang tayo sa sala. Giit ni Cal, ngunit umiling siya. Maririnig tayo ng mga mates, Anya. Or if you want, sa library na lang tayo ng bahay? Suwestisyo ni Audrey. Napipilitan tumango si Cal bago ito sumunod sa kanya. Tahimik ang buong library ng bahay. Binuksan niya ang aircon sa tamang lamig nito bago sila naupo sa mahabang sofa na silid ni Iyon. Anong problema natin? Concern na tanong ni Cal, tsaka tumabi kay Audrey. Hinawakan nito ang isang kamay niya. It's about Mama. Nakita niya tayo kagabi noong hinatid mo ko. I already told her na may ipapakilala kong boyfriend. A secret boyfriend. But she doesn't like it. Ang sabi pa niya, ay kailangan ko talagang ituloy ang engagement ko. I didn't even know the guy. Ang sabi ko ay ipapakilala kita sa kanya pero she won't treat you nice daw. Salaysay ni Audrey. Kalmado lang naman si Cal kaya nagtataka siya sa inaasal nito. Samantala siya ay tuliro
at hindi malaman ang gagawin. Nagulat pa si Audrey nang kuhanin siya ni Cal mula sa inuupuang na sofa at imbes ay dinala siya sa kandungan nito. Inayos ni Cal patagilid ang pwesto niya. "What are you?" ani ni Audrey. Walang makapagsalita. Naramdaman niyang hinawakan ni Cal ang magkaiba niyang pisngi. Huwag mong istrasin ang sarili mo sa bagay na iyan, Audrey. Hanggang nandito ako, hindi ko hahayaang matuloy ang engagement mo sa kung sino mang lalaki. Seryosong saad ni Cal na nakapagpaawang ng labi ni Audrey. Hindi niya maintindihan ang sarili, ngunit tila nahihipnotismo siya sa paraan ng paghaplos si Cal sa kanyang pisngi at sa paraan ng titig nitong tila malalim na nakatingin sa kanya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang yumuko si Cal para patagpuin ang mga labi nila. Kusa siyang pumikit at nagpaubaya. Marahang gumalaw ito na nakalimutan na naman ni Audrey ang oras. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil kapag lumalapat ang labi ni Cal ay tila siya lumulutang at ang tanging lang naalala ay silang dalawa. Ni hindi na nga niya namalaya na nakayakap na pala ang kanyang mga braso sa leeg ni Cal para malalim na tumugon sa halik nito. Nang huminto si Cal ay bumasangot siya. Natawa si Cal at imbes ay nagsumiksik ito sa kanyang leeg at doon nagpatak na mumunting halik. "Cal," paos na sambit ni Audrey. Hindi niya alam kung tama bang mahulog sa kung ano mang itong lumalalim nilang ugnayan, ngunit sa ngayon ay hahayaan na lamang muna niyang damhin ang kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Cal. Ilang linggo ang nakalipas, napapadalas-dalas ang pag-alis sila ni Cal. Kapag wala siyang ginagawa sa kanilang bahay, ay tinatawagan niya si Cal upang sunduin siya. Napalapit na ni siya kay Lola Wena dahil sa madalas niyang naroon. "Nasaan ang iced tea, Cal? Dalhin mo na rito at merienda na," ani ni Lola Wena. Sumunod naman si Cal at tumungo sa kusina. Napatingin si Audrey sa mga nakahaing merienda sa harap. Pansit ito na may kasamang putong puti at may keso sa ibabaw. Nabiglang mapatingin siya sa litrato ng mga nakadisplay sa sala. Hindi niya yun masyadong pinapansin noong una, ngunit nang tumayo siya upang lapitan ang ilang sertipiko at litrato ni Cal, namangha siya. Calum Franco Juarez. Basa niya sa buong pangalan ni Cal. Bahagyang nangunot ang noo niya na mabasa ang apelyido nito na parang narinig niya na noon, ngunit hindi siya sigurado. Kaya pinagkibit balikat niya na lang ito. "Ang talino po pala ni Cal, ah. He's very masipag and matyaga rin po. I wonder bakit po nagtsatsaga lang siya na mag-sell ng taho po?" Takang tanong niya. Bahagyang tumawa naman si Lola Wena dahil sa tanong na yun ni Audrey. "Ay, sinabi ko na sa'yo, Audrey. Pastime lang yun ni Calum. Ang totoong trabaho niyan ay nasa Maynila. Hindi ba't matagal na kayo magkasama at magkarelasyon? Hindi ba kayo nagkakwentuhan?" Napaawang ang labi ni Audrey. Hindi niya masabing hindi naman talaga totoong matagal na ang relasyon nila. At napag-usapan nilang hindi sila magtatanong ng ibang bagay tungkol sa isa't isa, lalo na ang mga personal. Bumalik si Cal kaya hindi na niya nasagot ang tanong ni Lola Wena. Mukhang marami kayo napag-usapan ni Lola, ah. Care to share, mooncake? Tanong ni Cal, tsaka hinapit siya sa bewang. "It's just about you. Hindi ka kasi nagkwento sa akin." Sa mga nagdaang araw ay mas naging malambing sa kanya si Cal na animong isa itong clingy boyfriend na gustong palagi nakayakap o hawak sa kanya. Hindi tuloy maintindihan ni Audrey kung parte pa ba yun ang pagpapanggap nila o hindi na. Hindi rin kasi siya tumatanggi dahil komportable na rin siya kay Cal. Umalis si Lola Wena dahil may bibilhin daw ito sa palengke kaya naiwan silang dalawa ngayon ni Cal sa sala.
Ano bang gusto mong malaman? Tanong ni Cal sa kanya. Anything that you wanted to share? Hindi siguradong sagot ni Audrey. Ayaw naman niyang pilitin si Cal. Kaya nga lang, nang akmang magsasalita na ito, ay tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Kaya humiwalay siya saglit kay Cal upang sagutin ito. Ma'am, si Aning po ito. Hinahanap po kayo ni Madam sa bahay. Nagagalit po. Sumbong ng katulong. Agad na napatayo naman si Audrey mula sa pagkakaupo, tsaka mariing napapikit. Hindi pa niya muling nakakausap ang mama dahil naging abala ulit ito sa trabaho at kapag naman balak niya itong kausapin ay pagod ito. Okay, uuwi na ako. Aning ni Audrey tsaka binaba ang tawag. May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Cal. I just need to go home now. Hindi na ako makakapagpaalam kay Lola Wena. I'm sorry, Anya. Tumango si Cal bago siya hinawakan sa isang kamay at hiatid. Sakay ng tricycle ay napabuntong hininga si Audrey. Hinawakan siya sa braso ni Cal at sinandal nito ang ulo niya sa leeg. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay tahimik lang sila. Nang bumaba siya upang magpaalam kay Cal ay niyakap siya nito at bumulong. Magiging okay din ang lahat, Audrey. Palagi ako nasa tabi mo, Malambing na saad ni Cal na bigla nakapagpanatag ng loob niya. Gumanti siya ng yakap kay Cal, kalaunan bago pumasok sa loob. Where have you been? Malamig na tanong ng kanyang mama pagkapasok niya sa loob. I went to the house of my boyfriend, Mama. Ani ni Audrey at tumakad upang tumungo na rin sa taas kung nasaan ang kanyang kwarto nang muli magsalita ito. Hanggang ngayon, yan pa rin talaga ang gusto mong pag-awayin natin, Audrey? Bumuntong hininga si Audrey at hinarap ang kanyang mama. Mama, hindi ko alam kung saan po ang hindi malinaw sa sinabi ko. I told you already that I love him and I don't like to hear your explanation, Audrey. Sinusuway mo ang tanging hiling namin ng iyong papa sa'yo. At yun ay maikasal ka at maging matured ka. Nabigla si Audrey dahil sa sigaw ng kanyang mama. Mama, what's happening to you? You're not like this before. I wanted to talk to you, pero kung mainit pa pong ulo niyo, maybe it's better for us to talk tomorrow. Ani ni Audrey at akmang tatalikod na at tutuloy sa hagdanan na marinig niya ang tila kalabog. At ganoon na lang ang panlalaki na mata niya na makita ang kanyang ina na nakahandusay na sa sahig at walang malay. Mama! Mama! Aneng! Anita! Help! Call our driver! Si Mama! Hiyaw ni Audrey. Ilang sandali lang ay dumating rin ang mga katulong. Pinabuhat niya sa guard ang kanyang ina upang maisakay ito sa kotse. Na makarating sa ospital ay napahilamos na lang si Audrey sa sariling muka. Nakausap niya ang doktor at sinabing dulot daw ng matinding stress at high blood pressure kaya ito nawala ng malay. Nais siyang tawagan ng kanyang papa, ngunit minabuti niya munang pumunta sa kanilang kumpanya. Kinausap niya ang sekretary ng kanyang mama at nagulat siya sa binalita nito. Ma'am, marami na po kasi nag-pull out na ibang investors. It was because of the missing funds for the upcoming projects with the De Los Reyes. Kaya ginagawa ng inyong mama ang lahat para maiayos sa dati ang kumpanya. At tanging kinakapitan na nga lang po ng ibang investors ay ang balitang ikakasal daw po kayo kay Mr. Callum Juarez para sa merging po ng kumpanya nyo at ng mga Juarez. Tila napingi si Audrey sa mahabang salaysay ng sekretarya. Sa lahat na sinabi nito ay pamilyar na pangalan lang na isang tao ang tumatak sa kanya. Come again? Who was it? What's the name of my fiancé? Kinakabahan tanong niya. Baka nagkamali lang siya ng rinig o hindi kaya ay kapangalan lang ito ni Cal na fake boyfriend niya.
Callum Franco Juarez po, ma'am. Ang kaso po ay hindi pa rin siya bumabalik sa mga magulang niya. Nasa probinsya pa raw po ito dahil mukhang hindi din daw po ito pahig sa kasal. Napalunok si Audrey. Can I see a photo of him? Sure, ma'am. Kinuha ng sekretarya ng kanyang mama ang cellphone. May pinindot ito at ilang sandali ay nakita niya ang isang litrato. Litrato ni Cal. Suot ang isang formal na damit. Nakangiti ito sa kamera kasama ang dalawang tao. Marahil iyon ang mga magulang nito. Ayon sa article ay tanyag ang kumpanya nila Callum sa paggawa ng mga istruktura, hindi lang sa Pilipinas, ngunit gayon din sa iba't ibang bansa. Maraming parangal ang nag-iisang anak ng mga Juarez bilang isang natatanging engineer at ang anak ng mga ito, si Cal. Halos mabitawan niya ang cellphone na hawak. Ang lalaking nagtitinda ng taho, nangaasar sa kanya palagi, nagpapatawa sa kanya, at ang lalaking pinapanggap niyang boyfriend, si Cal. Mabilis siyang nagpaalam sa sekretarya ng kanyang mama. Kailangan niya makausap si Cal, ngunit dumaan muna siya sa ospital upang tignan ng kanyang mama. Ang sabi ni Dr. Lopez ay umalis na raw ang kanyang ina, hindi daw kasi nito gusto ang amoy sa ospital. Bago umuwi si Audrey ay dumiretso muna siya sa bahay nila Cal. Balak niyang sabihin dito ang totoo. Malakas ang kalabog ng dibdib niya nang pumasok siya sa loob ng bahay, ngunit nagulat siya nang maabutan si Cal na may kayakap na babae. Parang piniga ang puso ni Audrey na masaksihan ito. Napakuyom ang mga kamao niya. Mukhang mayaman ang babae at katatapos lang ng mga itong mag-usap noon dumating siya. I'll just see you in Manila, Callum. Paalam ng babae at nginitian pa siya bago ito umalis. Who's that? Your girl? Your real girlfriend? Tanong niya. Dinilaan ni Cal ang sariling labi bago umiling. Hindi, Aubrey. Kinakapatid ko lang yun. Sumikip ang dibdib niya lalo na nang pangalan na lang niya ang tawag ni Cal sa kanya. Naiinis siya dahil nagsaselos siya na may kasamang ibang babae si Cal. Kahit pa sinabi na nitong kinakapatid lang yun, peke lang naman ang kanilang relasyon, ngunit hindi niya maintindihan ng sarili. Engineer Callum Franco Juarez. Bakit ka nga ba narito? At nagtitinda lang ng taho, kung mayaman ka naman talaga. Why, Cal? Tanong ni Audrey. Nagulat si Cal sa tanong niya. Humakbang ito palapit sa kanya. Audrey, paano mo? Saan mo nalaman ang mga bagay na yan? Imbis ay tanong din ni Cal sa kanya. Why can't you answer my question first, Cal? I heard you have an engagement party too. Bakit naririto ka pa at nagpapanggap lang bilang fake taho vendor at fake boyfriend ko kung... Audrey, hindi ako nagpapanggap. Seryosang putol ni Cal kay Audrey. Really? Humugot ng malalim na hininga si Cal bago ito sumagot sa kanya. Hindi ako nagpapanggap na taho vendor. Nakagawian ko na lang yun nang namalagi ako dito. Kaya tinuloy-tuloy ko na. At hindi na rin ako nagpapanggap na fake boyfriend mo, Audrey. Sa tingin mo ba lahat ng panlalambing ko sa'yo? Peke lang? Audrey, alam ko mapagbiro ako sa'yo at madalas kitang inaasar noon. Pero totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. Blanko lang ang tingin ni Audrey habang nagpapaliwanag si Cal. Ayoko pang bumalik sa parents ko dahil alam ko mahinanda sila sa aking babaeng pakakasalan din. Pinagpanggap kitang girlfriend dahil gusto kong ipaalam ni Lola sa parents ko na maayos ang buhay ko dito. At may nagustuhan na akong babae. Alam kong pagpapanggap lang sa'yo lahat to, Audrey. Pero gusto kita. At hindi lang yung pagpapanggap o biro. Ani ni Cal na punong-puno ng emosyon ang mga mata. Dati ay hindi naniniwala si Audrey sa mga paro-paro sa loob ng tiyan. Ngunit nang marinig niya ang salaysay ni Cal, ay tila napatunayan niyang totoo iyon.
Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya at pakiramdam niya ay silang dalawa na lang ni Cal ang natitira sa mundo. Tumikim siya upang iwaksi ang iniisip. What about your fiancé? You will disobey your parents just because of me? Tanong ni Audrey. Lumapit sa kanya si Cal at hinawakan nito ang isa niyang pisngi. Palaging ikaw ang uunahin at pipiliin ko, Mooncake. Kahit hindi mo ko gusto, sana hayaan mong iparamdam ko sa iyo yun. Maghihintay ako. Tutulungan kitang takasan ang engagement mo. Pinutol niya si Cal sa pamamagitan ng paghalik sa labi. Nagulat si Cal sa ginawa niya, ngunit nginisian lang niya ito. Tatakbuhan mo fiancé mo? Paano kung mas maganda at sexy pala yun kaysa sa akin? Hindi yun maganda at sexy. Ikaw lang ang maganda at sexy sa paningin ko, Audrey. So, hindi ako maganda at sexy? Nakataas ang isang kilay na tanong niya kay Cal. Ha? Kasasabi ko lang. Ikaw lang ang maganda at sexy sa paningin ko. But you told me your fiancé isn't pretty or sexy. I am your fiancé. Mas lalong nangunot ang noo ni Cal sa sinabi ni Audrey. Nalilito ito, ngunit kalaunan ay nagulat. Ikaw ang fiancé ko? Gulantang na tanong ni Cal, ngunit nang tumango siya ay bigla na lamang gumuhit ang malaking ngisi nito sa labi, tsaka siya pinugpog ng halik sa buong muka. Yes, I am an engineer. Ani ni Audrey, na may ngisinis sa labi. Pinagdikit ni Cal ang kanilang mga noo at ilong, bago ito bumulong na naging dahilan ng lalong pagkahulog ng loob niya kay Cal. Magpakasal na tayo. Please. Ani nito bago siya halikan. Should we tell it to our parents na? Or you want to surprise them? Nakangiting tanong ni Audrey. Tumango si Cal at inipit ang takas sa buhok ni Audrey sa likod ng tenga nito. Ikaw ang bahala, Mooncake. Matutuwa sila mommy at daddy kapag nalaman nilang hindi na ako aatras sa kasal. Ako rin. Siguradong matutuwa si Mama. Sang-ayon ni Audrey. Pero I think isurprise lang natin sila. Let's just reveal our relationship in our engagement party. I want to surprise Mama. Is that okay with you, Cal? Hindi naman tumanggi si Cal kaya napagsang-ayunan nila sa mismo engagement party na lang nila ipaalam ang relasyon. Sobrang saya ng puso ni Audrey nang umuwi siya. Nakangiti siyang umaakyat ng hagdanan nang marinig niya ang tawag na isang katulong nila. Ani nito ay dinatawag daw siya ng kanyang mama. Pumasok siya sa kwarto nito at naabutan niya ang kanyang mama na nakaupo malapit sa bintana na tila tinatanaw ang mga ibon na nakahapon sa puno. Mama, ani ni Audrey at lumapit. Mama, I'm sorry po kung nasagot ko kayo. But believe me, I understand you now, Mom. Hindi na po ako tatanggi sa engagement. I'll marry who you want me to marry. Mahinang saad ni Audrey. Humarap ang kanyang mama. Hindi naman ito nagulat o nagalit. Kalmado lang ang reaksyon nito. Tinapik nito ang kama. Hudyat na pinauupo siya ng kanyang mama kaharap nito. Audrey, you don't need to tell to your papa about what happened to me. Ayokong mag-alala siya. At tungkol sa engagement mo, hindi na kita pipiliti pang magpakasal pa sa uniko ihon ng mga wares, anak. Nakangiting sabi ng kanyang mama na kinalaglag ng panga ni Audrey. Po? Hindi ka ba masaya, Audrey? Napalunok si Audrey. Hindi ito ang inaasahan niyang komento mula sa kanyang ina. Mama, you won't force me na pakasalan na fiancé ko? So does it mean na hahayaan niyo na ako magpakasal sa lalaking gusto ko? Maingat niyang tanong. Ngumiti ang kanyang ina bago ito sumagot sa kanya na mas lalong ikinagulat niya. Iha, hindi ka na magpapakasal sa wares na yon
dahil hinanapan na kita ng bago fiancé. Ang balita ko nga rin ay hindi rin siya payag sa kasal niyo, kaya hindi na siya bumalik sa kumpanya nila. Well, I don't mind it anymore. I found another man. Mama! Awat ni Audrey. Hindi niya napigilan mapahilamos sa mukha. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Pinagtataasan mo ba ako ng boses? No, Mom. I'm sorry. It's just that... Why the sudden change? He doesn't like you. No one can do that to my daughter. Next week din ay matutuloy na ang engagement mo, anak. I'm glad na pumayag ka. Sakto, at darating din ang iyong papa. Ani ng kanyang mama. Hindi nakapagsalita si Audrey, lalo na nang pinalabas na siya ng kanyang mama dahil magpapahinga na raw ito. Napasabunot tuloy siya sa sariling buhok. Paano na ito ngayon? Ang plano nilang pag-amit sa mga magulang ay mukha na pornada na. Lalo na ngayon na pinalitan na ng kanyang mama ang kanyang fiancé. Kailangan niya makausap si Cal sa lalong madaling panahon. Ngunit kinabukasan, nang pumunta siya sa bahay nila Cal, ayon kay Lola Wena, ay kaalis lang daw ni Cal at lumuwas sa patungong Maynila. Sinubukan niyang kontakin si Cal, ngunit hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Lumipas pa ang ilang pang mga araw, hindi na malaman ni Audrey ang gagawin. Papalapit ng papalapit ang araw na engagement party niya. Naiiyak na siya sa inis at pagkamis kay Cal. Ngunit hindi niya magawang ilabas ito dahil akala ng mama niya ay wala na sila ni Cal. And let's all give a round of applause, Miss Audrey Del Real, the face of Brilliantine Skincare Company, the new ambassadress of Elegantes. Pakilala ng host sa kanya. Umakyat siya sa stage suot ang isang eleganting mahabang puting gown. Pumalakpak ang mga tao sa ibaba. Ang sumunod naman na pinakilala ng host ay ang kanyang fiancé. Let's welcome Cedric Harrington, the CEO of Harrington Corporation, and Miss Del Real's fiancé. Maingay ang palakpakan ng mga tao sa paligid, ngunit mas naging maingay ang kabog ng dibdib ni Audrey nang natagpuan ang mga mata niya ang mga malamig na titig ni Cal sa kanya mula sa di kalayuan. Malayo ang itsura nito. Sa karaniwang naka-shirt at short lang tuwing nagtitinda ito ng taho. Imbes ay nakasuot ito ng isang formal na damit na talagang bumagay kay Cal. May hawak pa itong baso ng alak sa kaliwang kamay. The bastard is definitely jealous. Ani ni Cedric, ang fiancé ni Audrey. Nakababa na sila ngayon sa stage nang kausapin siya nito. What are you saying? Iritang tanong niya. I'm just saying that your boyfriend is jealous, ma'am. Bakit kasi hinayaan mong matuloy ang engagement natin? Umawang ang labi niya sa gulat dahil sa sinabi ni Cedric. Kilala pala nito si Cal at alam din nito ang relasyon nila. You knew? Tumango si Cedric. Oo. Actually, kaya ko lang talaga tinanggap ito ay para inisin si Cal. He's my rival when we were still in high school. Eh ikaw? I don't want to stress my mom. At isa pa, ilang linggo ko nang tinatawagan si Cal. Pero hindi siya sumasagot. I heard his parents offered him a new fiancé too. Natigilan si Audrey doon. Naisip niyang baka kaya hindi siya tinatawagan ni Cal ay dahil mas gusto na nito ang bago fiancé. Ang hindi lang niya maintindihan ay ayos naman sila noong huling nag-usap. Kaya naguguluhan siya kung bakit at paanong nangyari at nauwi sila sa ganito. Nakita niyang kinakausap ni Cal ang ibang babae, ngunit ang tingin nito ay nanatili lang sa kanya. Nainis siya na makitang hinawakan ni ito ng babae sa braso. Nag-iwas siya ng tingin at nagpaalam na magbabanyo lang. Tumungo siya roon at saktong kalalabas lang ng ibang babae mula sa comfort room, agad niyang nilak ang pinto.
at kinausap ang sarili sa salamin. You don't have the right to be jealous now, self. Anya sa sarili. Binuksan niya ang pintuan upang lumabas na nang biglang mabungaran niya si Cal. At bago pa man siya makapag-react, ay hinila na siya nito patungo sa loob ng banyo at mabilis na nilak ang pinto. Mukhang masaya ka sa bago mo fiancé ah. Mariin na saad ni Cal. Humalukip-kip si Audrey, tsaka ito sarkasikong tumawa. Baka ikaw, ilang beses kitang tinawagan para sabihin sa'yo na pinalitan na ng mama ang fiancé ko. Pero you don't answer my calls. Why? Because you already had your own fiancé too. Sigaw ni Audrey, ngunit nagulat siya nang lumakad si Cal patungo sa kanya. Tang, don't curse! Pigil ni Audrey sa sasabihin ni Cal. Audrey, hindi ko sinasagot ang mga tawag mo kahit miss na kita dahil gusto kong surprisahin pagdating na engagement natin. Pero puta lang talaga. Ako yung sorpresa. Hindi na pala ako yung magiging groom mo. Puno ng sakit na saad ni Cal. Mahal mo rin naman ako, di ba? Sumama ka sa akin, Audrey. Itatakas kita. Ani ni Cal at inilahad ang kamay nito sa kanya. Nangilid ang mga luha sa mata ni Audrey bago niya tanggapin ang kamay ni Cal. Pasimple silang dumaan sa mga pasilyong iilan lang ang tao. Nakayuko siya at nakatakip sa kanyang muka hanggang dibdib ang coat na suot ni Cal. Na makarating sila sa parking lot ay mabilis na pinaharurot ni Cal ang kotse nito. Hindi na nagtanong pa si Audrey kung saan sila pupunta, ngunit isa lang ang nais niya sa ngayon, ang sundin ang kanyang puso. Hawak ni Cal ang isang kamay niya, habang ang isa ay ginagamit ito upang magmaneho. Malakas ang kabog ng dibdib ni Audrey dahil sa kaba at sa bilis na rin ng pagtakbo ni Cal. Cal, calm down! Ani ni Audrey at hinimas ang kamay ni Cal upang pakalmahin ito. Hindi ko hahayaan na ilayo ka nila sa akin, Mooncake. Ani nito. Nang biglang tumunog ang telepono ni Audrey mula sa kanyang bulsa, rinig niya ang komosyon mula sa kabilang linya ng telepono. This is Cedric. May humahabol sa inyo ngayon. Ang tauhan ng iyong mama. Sino yan? Malamig na tanong ni Cal, kaya huminto ang lalaking kausap ni Audrey sa telepono. Si Cedric. Sagot ni Audrey. Nakita niyang nag-igting ang panga ni Cal at mariin ang titig sa daan. Ibaba mo na ang tawag, Audrey. Ayokong kinakausap ka niya. Pero, please, Audrey. Malumanay na saad na ngayon ni Cal. I need to drop this call now, Cedric. Wait, Audrey! Nagdadalawang isip man si Audrey, ngunit pinatay niya na ang cellphone nito. Ngunit saktong pagkababa niya nito ay muli na naman yung tumunog. At doon lang rin niya napansin ang dalawang kotseng humahabol na sa kanila ngayon sa gitna ng dilim. Cal, I'm scared. May humahabol na sa atin. Let's just stop this. Mahinang anya. Naging mariin ang paghawak ni Cal sa manibela ng kotse. Narinig niya pa itong mahinang napamura. Ayoko. Hindi kita ibibigay sa kanila, Audrey. Pinal na saad ni Cal bago mas pinabilis ang sasakyan. Napatili siya na mabilis ring humabol ang tauhan ng kanyang mama. Cal! Sigaw niya sa kalagitnaan ng pagpapatakbo nito. Lanlaki ang mata niya na makitang tatama na sila sa isang malaking puno. Ang huling naalala niya ay ang mabilis sa pag-alis si Cal sa pwesto nito upang yakapin siya at maiwasan niya ang mga bubog at mas matinding sakit. Nagising si Audrey sa isang hospital matapos nun. Naabutan niya ang kanyang papa na nakatulog na sa pagbabantay sa kanya. Napansin niya ang swerong nakakabit sa kanyang kamay, maging ang ilang bandage sa braso. Sinubukan niya magsalita, ngunit malat ang boses niya. Mabuti na lamang at nagising rin ng kanyang ama, at gulat ito na makitang gising na siya. Anak, Audrey, you're awake now. Naiiyak na saad nito at marahang niyakap siya.
Papa, nasaan po si Mama? Anong nangyari? Nasaan po si Cal? Nauutal na tanong niya. Naging malungkot ang ekspresyon ng kanyang ama, kaya nagtaka siya. You had a car accident, anak. Kaalis lang na mama mo para kausapin ang mga waris. Si Callum naman ay... Ay, ano po? He's in a critical condition. Nasa kabilang floor siya ng ospital na ito. I want to see him, Anya. Umiling ang kanyang papa. Magpagaling ka muna, anak. But Dad, I want to see him now. Pinilit niyang taasan ang boses, ngunit hindi rin niya magawa dahil sa panghihina. Huwag nang matigas ang ulo, anak. Tama na. Ani ng kanyang ama. Magpalakas ka at ako mismo ang magdadala sa iyo kay Cal. Ilang araw pa ang lumipas sa medyo umaayos na rin ang kalagayan ni Audrey. Nakakalakad na siya at kahit paano ay nakakain na rin. Ang motibasyon niya ay ang makita si Cal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makausap. Nang maayos at madalas ay diretso lang ang tingin. Bumukas ang pinto, ngunit hindi yung tinignan ni Audrey. Audrey, anak, I know I've been hard to you these past months. I'm sorry for being controlling and for choosing your man. Sana pala ay hinayaan na kita. I didn't even know that the man you're dating is your fiancé before. Pinahabol kita sa mga tauhan natin nang malaman kong itatanan ka ng binatang walis sa iyon. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kanyang kamay. Hindi para pigilan kayo sa relasyon nyo, kung hindi para ituloy na ang engagement nyo. Kinausap ako ni Cedric, your current fiancé. He told me that you already have someone you love, and that is Callum Juarez. Ang sabi ko pa nga ay imposible yun, dahil may kasintahan ka na. Pero ang sabi niya ay iisa lang ang kasintahan mo, at si Callum. I didn't believe it at first, pero noong nakausap ko na ang mga magulang ng binatang yon, tsaka ko nalaman na totoo nga. Dahil tinakas ka niya sa mismong engagement mo. Nanubig ang mata ni Audrey dahil sa narinig. Hindi niya yun inaasahan, ngunit huli na ang lahat. Pati din naman niya ang pagkakamali, ngunit hindi niya mapigilang manghinayang. I want to see Cal. Bulong niya. I'm afraid that you can't see him, anak. His parents transferred him abroad para lang masigurado ang gamutan. He'll be back after a few months. Umiling si Audrey dahil hindi naniniwala. Sinunod niya ang nais sa mga itong magpagaling at magpalakas siya. Tapos ngayon ang taong dahilan ng pagpapalakas niya ay wala na pala. Nalumo siya lalo nang tanging kama na lang ang naabutan niya sa silid ni Cal. Sinubukan muling bumangon ni Audrey. Nagpalakas siya hanggang sa tuluyang gumaling. Sa loob ng ilang buwan ay naibalik niya ang ngiti sa labi kahit pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang puso. Miss Audrey, pinapatanong po ng fans kung may boyfriend na raw kayo. Tanong ng isang reporter. Umiling siya. Hindi niya nakikita ang sariling muling magkakagusto sa isang lalaki maliban kay Cal. Miss Audrey, may kumakalat pong picture niyo na isang lalaki nagtitinda ng taho. Tinatanong po ng fans kung kaano-ano niyo raw po yun. Natigilan siya. Hindi niya makapa ang tamang salita nang biglang may sumingit pang isang reporter. Miss Audrey, may nag-viral pa pong question mula sa isang netizen. Bakit daw po kayo pumapatol lang sa tindero ng taho kung ang dami naman pong nagkakatarapa sa inyo? Biglang nag-init ang ulo ni Audrey dahil sa pangiinsulto ng mga ito kay Cal. Excuse me? Why are they making it a big deal? Anyway, hindi naman sila ang nagmamahalan. Ako naman. Oh my goodness, we can even live in a kubo. Eat tuyo or egg every day.
I don't care. I'd rather marry a taho vendor than any other man who doesn't know the word hard work and perseverance. Asik niya at tinalikuran na ang mga ito. Pumasok na siya sa kanilang van at umandar na ito na saktong tumunog ang cellphone niya dahil sa isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Who's this? Totoo bang kaya mong gawin lahat ng yun kasama ako, Mooncake? Tang ina, sorry sa pagmumura pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sa akin ang bagsak mo, Audrey. Nabitawan ni Audrey ang cellphone dahil doon. Ilang buwan na niyang namimiss ang boses na iyon. Hindi siya makapaniwalang pagpasok niya sa kanyang sariling bahay ay maabutan ng isang lalaking tindig pa lang ay kilala na niya. At nang humarap ito ay hindi siya bumilang na ilang segundo. Tinakbo niya ang pagitan nila ni Cal, hindi upang yakapin ito, ngunit hampasin ng hampasin. Nagulat si Cal, ngunit hindi nito pinigilan si Audrey sa paghampas at palo habang patuloy ang pag-agos sa luha nito. I hate you! I hate you! Bakit ganyan ka lang? Ha? Do you even know how much I'm long for you? Suminghot pa si Audrey habang nakitingala kay Cal. Hinapit siya ni Cal sa bewang at hinalikan sa noo. I'm sorry, Mooncake. Babawi ako sa'yo. Nagpalakas lang ako. Isa pa, may sorpresa din ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Cal at hinawakan siya sa isang pisngi. What is it? Tanong ni Audrey kahit mugto pa ang mga mata at palagay niya ay namumula ang ilong dahil sa pag-iyak. Halika. Ani ni Cal tsaka sinakay siya sa kotse. Na makarating sila sa isang malawak na lupain, may nakalagay na poster doon ng itsura ng magiging bahay. 3 palapag yun na isang modern house, may terrace at swimming pool. Inakbayan siya ni Cal habang nakatanaw sila roon. Audrey, ito na ang magiging bahay natin. Sana magustuhan mo. Ang tagal ko ng plinano noon pa lang, nagpapanggap pa lang na mayroon tayo. Balak ko ring magpagawa ng park para may sariling laruan ang magiging anak natin. Balak ko rin na nahinto si Cal sa pagsasalita na makitang nangingilid na naman ang luha ni Audrey. Bakit? May masakit ba sa'yo? Umiling si Audrey habang naiiyak sa tuwa. Tumingkayat siya at hinawakan ang parehong pisngi ni Cal upang siilin ito ng halik sa labi. Did you already plan this all along? Na ma-fall ako sa'yo? Na ako ang maging bride mo kahit maarte ako, spoiled ako at... Siya naman ngayon ang natigilan nang halikan din siya ni Cal. Ngumiti ito sa kanya. Lahat ng tungkol sa'yo ay mahal ko, Audrey. At palagi ko yung ipaparamdam sa'yo. Ani ni Cal bago muling pinagtagpo ang mga labi nila. Ang sabi niya sa interview ay kahit sa kubo lang sila tumira ay okay lang. Ngunit higit pa roon ang pinatayo ni Cal. Kagaya ng relasyon nila noon. Ang plano ay magpanggap lang sila bilang peking magkasintahan. Ngunit unti-unti itong nagiging totoo. At iyon ang isang bagay na hinding-hinding pagsisisihan ni Audrey. Magpakailanman. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!